Ayun, magandang araw mga kabakyard. At kumusta kayo? So, dito ulit tayo, magsishare tayo ng ah, impormasyon tungkol sa pagmonok mga kabakyard. So, kung ikaw veterano, hindi na ito para sa iyo, no? Sa mga baguhan lang, sa mga bago, sa mga kahawak lang ng manok. Yan. So, karamihan sa mga baguhan ay nagkakaroon yan ng mga manok, mga stags, no? Mga stags lang. So, minsan may mga na-arbor, binigay, pinahingi sa kanila. So ngayon mga kabakyard, tuturuan ko kayo paano nyo pagagandahin agad yung katawan ng alaga nyo. Kasi pagka mga cockerels kasi, mga stags, mga 2 months up pataas hanggang 4 months, dyan dapat ma-maintain natin yung katawan ng ating mga alaga. Para pagdating sa kanilang 6 months to 1 year, is hindi kayo mahirapan mag-balance sa kanilang katawan. Kasi mahalaga yung tinatawag nilang pre-con, no? Napakahirap na mag-alaga ng manok kung ang manok nyo magulang na tapos payat. So kailangan, pag may manok kayo na 2 months, 3 months pataas, 4 months, mas maganda, mapalaki nyo agad yung katawan nila. Ano? So ano nga ba ang sekreto? So tuturo ko sa inyo ito, number 1 mga kabakyard. Pagkakuha nyo sa manok nyo ay magporga kayo. Yan. So napakadali lang naman magporga. Huwag mo lang papakainin sa umaga, pwede rin. At sa hapon, pwede rin gawin. Sa umaga, wag mo lang pakainin. Bandang alas 8, porgahin mo na. So, pwede mo na siyang pakainin ng hapon. Konti lang ipapakain natin. Pag hapon ka naman magpupurga, wag mo nang pakainin ng hapon. Tingnan mo yung kanyang tiyan kung may kinain. Kung wala na, subuan mo lang purga. At maaga mo siyang pakainin bukas ng konti lang din. So, bago nyo papakainin, painumin nyo muna mga 2 hanggang 3 tuka doon sa tubig. So yan, yun yung pinaka-basic mga kabakyard. So wag muna tayong magpaligo kung hindi naman makuto yung alaga, no? Kasi yan mga stags, kung maganda naman yung araw, medyo maganda talaga ang katawan, saka lang ako nagpapaligo. Pero kung maliit kasi ang katawan ng manok, bihira, hindi ko muna pinapaliguan yan. So ang ginagamit nating pangpurga yung ivermectin. Maganda yung ivermectin kasi pati labas ng katawan niya, sa mga balahibo niya, sa lahat ng mga kuto niya, matatanggal sa ivermectin. Internal saka external ang mga pupurga sa kanya. Hindi katulad ng iba na yung mga capsules, yung mga hammer, astig, sa loob lang talaga, sa bulati lang talaga sa tiyan. Pero yung ivermectin mga kabakyard, maganda yon kasi pati kuto, mawawala doon sa ivermectin. Okay, pangalawa mga kabakyard, ang mabilis na magpalaki ng katawan ng mga alaga natin ay ang protina. No? Magbigay tayo ng mga patuka na mataas sa protina. No? Katulad ng mga Integra 3,000, mga ganyan, Infinity 3,000. Basta lahat ng mga pellet na nabibili dyan sa mga poultry supply, tanong nyo lang, 3,000 maintenance o kaya yung mga crumble. Mas mataas ang crude protein na mga crumble kaysa doon sa mga pellet maintenance. So ipapaliwanag ko yan later on sa ibang vlog. So ang pinapakain ko talaga sa mga stags ay pellet mga kabakyard. Hinahaluan ko ng kaunting mais, no? Para magkaroon siya ng carbohydrate sa katawan para mabilis din matunawan, no? Kasi pag minsan pagka puro pellet lang pinapakain natin, may tendency matagal matunawan lalo kung madalang kang magbigay ng tubig. So ngayon mga kabakyard, pag mataas ang patukan natin sa protein, ang nangyayari sa ating mga manok, tumatakaw yan sa tubig o laging nauuhaw. So ang maganda, babaran po natin ng tubig ang ating mga cockerels, stags, mga 4 months, no? Babaran natin. Wala namang masama na nakababad yung tubig. Huwag lang maarawan o abutin na ng 3 araw yung tubig. Palitan nyo na. So, ang nagpapabilis kasi na nagpapalaki ng katawan ng ating mga alaga ay yung tubig. Saka yung pagkain nila na mataas ang protina. Yan. So, pansin nyo mga kabakyard, yung mga nag-aalaga ng mga 45 days, nakababad yung tubig nila. Tapos yung pagkain nila nakababad na dyan. No? So, pagka kumain ang mga manok, iinom. So laging nauuhaw yan pagka mataas ang protina na ipinapatukan natin. So yun ang pinakatandaan nyo dyan para mabilis kayong magpalaki ng katawan ng inyong alagang manok. Para hindi po kayo malilito, pagka pellet ang pinapakain natin, pure na pellet, mataas po yung protina at laging nauuhaw ang ating mga alagang manok. So yan is napatunayan na natin at yan yung sarili nating sistema. Sishare ko sa inyo kasi gusto ko hindi masayang yung pera nyo. So, wag na wag nyo lang tatanggalan ng tubig. O wag na wag nyo lang makakalimutan painumin at pakainin ang inyong mga alaga. Kasi dyan talaga
madidelay ang inyong alaga sa paglaki ng katawan. Dapat ang mga katawan ng manok nyo mga kabakyard, pagdating ng 4 na buwan, medyo maganda na yung hipo. Yung parang puso na ng saging ang hipo niya. So, ganun lang mga kabakyard. Ito ay tips para sa inyo, sa mga baguhan. Alam ko kung nagustuhan mo tong video ko, magsasubscribe ka sa akin. Dito sa kanang kamay ko, pindutin lang yung subscribe button mga kabakyard. Tapos yung notification bell para sa susunod na mga video na gagawin ko ay mapapanood mo. So siya nga pala mga kabakyard, kung ikaw ay bago lang at ngayon mo lang ako nakilala, ako po ay isang negosyante. Poultry supply and agri-vet supply po ang ating negosyante. Nakapag-aral tayo pero minalas tayo sa trabaho kaya nag-focus tayo sa negosyo, no? So mas maganda rin minsan magnegosyo dahil walang boss, no? So yun mga kabakyard, napahaba yung ating usapan pero ang target lang natin ay kung paano magpaganda ng katawan ng ating alagang manok. Cockerels, sabihin na lang natin hanggang sisiw mula hanggang 4 na buwan. Dapat ma-meet natin yung magandang katawan ng ating mga alaga. Nang sa ganon, hindi masayang yung ating mga pera na binibili para lang sa patuka, no? So, alam ko, yung mga katulad ko na may asawa ay minsan nagiging hadlang yung ating paghihilig sa manok. Pero lagi nating tatandaan na laging nakakasama sa atin ang labis, sumusobra. So, kailangan tama lang mga kabakyard. At wag na wag tayong magsusugal, no? Nang hindi natin kayang palitan, no? Okay mga kabakyard, maraming salamat sa inyo. At muli ako si Gigi Official TV, ang inyong kabakyard. Magandang hapon at advance Merry Christmas sa inyong lahat. I love it.